Oy, tapang mo naman, Erwin Tulfo. Ang tapang mo naman. Sa akin ka nga lang, hindi ka nauubra eh. Oo, kung makakarating sa itong video ito, i-share ninyo. Yung mga organizer ng ANC, imumudbud mo. Sa akin ka pa lamang eh, hindi na kita atrasan eh. Puro ka lang yabang, Erwin Tulfo. Kaya nagagalit sa iyo si Bintulfo eh, dahil sa kayabangan mo. Sa tingin mo, ikaw atrasan ko, tarantado ka. Kung makapagsalita ka ng ganyan. Gago ka, hindi lang ikaw ang matapang. Now I see your POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. May mga nababalita ang nagtipon sa mga lansangan malapit sa EDSA. Tabigla ang mga motorista sa madaling araw hanggang sa nagkaroon nga ng malubhang traffic. Sa mga sumunod na oras, libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nakita sa paligid ng People Power Monument sa EDSA sa Quezon City. Dahil sa dami ng mga nagtipon, naapektuhan ang daloy ng trapiko, lalo na sa northbound lanes ng EDSA at White Plains Avenue. Maraming motorista ang naipit sa mabigat na daloy ng sasakyan habang nagsagawa ng traffic rerouting ang mga otoridad. Ayon sa mga ulat, ang rally ay isinagawa bilang pagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta, na noon ay nahaharap sa kasong plunder at naaresto kailan lang. Iginiit naman ng mga kalahok na ang kanilang pagtitipon ay panawagan para sa transparency, accountability at justice. Nag-deploy ang Philippine National Police ng libo-libong pulis upang tiyaking mapayapa ang sitwasyon at maiwasan ang anumang kaguluhan, habang kinikilala ng pamahalaan ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Nagpahayag din ang Malacanang ng pag-aalala sa matinding epekto nito sa mga commuter, manggagawa at iba pang mamamayang naapektuhan ng pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA. Pagsapit ng July 1, nagpatuloy ang pagtitipon sa Quezon City. Gayunman, matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa publiko tungkol sa matinding trapiko at abala, pinawi ng Quezon City Government ang permit para sa susunod pang araw ng rally sa EDSA. At dahil dito, inilipat ng mga organizer ang kanilang programa sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, isang freedom park kung saan hindi kinakailangan ang permit para sa mapayapang pagtitipon. Sa bagong lugar ay pinagpatuloy ang kanilang programa habang nanatiling nakaalerto ang mga pulis upang mapanatili ang kaayusan. Sa kabuuan ng rally, magkakaiba ang naging pananaw ng publiko. May mga nagsabing mahalagang igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin. Samantala, marami rin ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa matinding traffic at abalang idinulot nito sa libo-libong motorista, pasahero at manggagawa sa Metro Manila. Isang mahalagang tanong ang lumitaw. May permit ba ang rally na nangyari, mga kapatid? Ayon mismo sa Philippine National Police, ang pagtitipon sinagawa ng walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Sinabi ni Colonel Ko na walang permit ang religious group na nagsagawa ng protesta sa White Plains at People Power Monument simula kaninang umaga. Again, sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po,
to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Itinanggi rin ni Colonel Ko na nasorpresa at hindi handa ang PNP sa biglaang pagkilos ng grupo. We were apprised of the medyo hindi lang yung napakaaga nating nalaman, but we were apprised of their plans. Nagawa ng protesters na harangan ng EDSA kanina na nagdulot ng grabing traffic at pagkaantala ng maraming motorista. Sa pagnanais naman ng mga pulis na pigilan nito, nagkaroon ng komusyon at nagkatulakan hanggang sa suntukan. 3 sa hanay ng PNP ang nasaktan, habang 3 rin sa mga protesters ang naaresto. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus, kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, nabangga, nauntog. At meron po namang 2 pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Dahil dito, sinabi ng PNP na ang naturang rally ay maaaring lumabag sa Batas Pambansa number 880 o yung Public Assembly Act of 1985. At sa Section 4 ng Batas Pambansa bilang 880, ganito po ang sinasabi: a written permit shall be required for any person or persons to organize and hold a public assembly in a public place. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang isang rally ay sasagawa sa isang pampublikong lugar gaya ng highway, kalsada, avenue o plaza, kinakailangan munang kumuha ng nakasulat na permit mula po sa city o municipal mayor, maliban sa mga sitwasyong nakasaad sa batas, gaya ng mga Freedom Park. Hindi lamang iyon. Sa Section 13A ng parehong batas, nakasaad dito na ang pagdaraos ng isang public assembly ng walang permit, kung kinakailangan, ang permit ay itinuturing na paglabag ng organizer o leader ng pagtitipon. Gayunman, nililinaw rin ng batas na ang ordinaryong kalahok sa isang mapayapang pagtitipon ay hindi dapat papanagutin sa kasong kriminal dahil lamang sa kanilang pagdalo. Samantala sa Section 12, sinasabi rin ng batas na kapag ang isang public assembly ay isinagawa ng walang permit, sa pagkakataong kinakailangan ito, maaari itong payapang idisperso ng mga otoridad. Makalipas ang isang araw, June 30, nakakuha na ng permit ang Iglesia ni Cristo para sa kanilang July 1 rally sa Quezon City. Kaya ang usapin ng kawalan ng permit ay iniulat na tumutukoy sa naunang pagtitipon, yung hindi sa rally na isinagawa noong July 1 sa ilalim ng ibinigay na permit. Mahalagang tandaan na ang karapatang magtipon at magprotesta ay protektado ng konstitusyon. Gayunpaman, pinapayagan din ng batas ang pamahalaan na magpatupad ng reasonable regulations kabilang ang permit requirement para sa mga public assembly sa mga pampublikong lugar upang mapangalagaan ang kaayusan, kaligtasan at daloy ng trapiko. Kaya ang pangunahing isyu ay hindi kung maaaring mag-rally ang isang grupo, kundi kung nasunod ba ang mga rekisito ng batas sa pagdaraos nito. Ang masaklap pa, lumalabag nga ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ganito po ang ating mababasa sa Roma 13:1 hanggang 2. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya, ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito parurusahan niya sila. Sa nabasa natin, mga kapatid, dapat na magpasakop tayo sa mga namumuno sa pamahalaan. Alam naman natin na kung lumalabag tayo sa batas, hindi tayo nagpapasakop sa pamahalaan dahil labag sa batas ang pag-organisa ng rally ng walang permit, lalo na sa mga hindi Freedom Park. Kaya lumalabag sa banal na kasulatan ang mga miyembro ni Manalo, mga kababayan. At alam niyo po ba, habang nangyayari ang rally na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kumakalat sa social media ang pahayag daw ng isang senador na si Erwin Tulfo
Halimbawa, itong nakita ko po sa isang Facebook group, itong Rodi Digong Duterte Solid Group, na pinost ni Lenny Galendez. Ito sabi niya dito, subukan mo at nang magka-bend the legs ka Erwin Tulfo. Ayan yan ang sabi niya. At mula sa post na ito, kaakibat ang isang quote di umano ni Senator Erwin Tulfo na nakikita nyo sa screen. Ayan at meron pang ibang mga posts na kahalintulan ng post na inyong nakita. At meron niyang isang miyembro ni Manalo na grabe kong mag-alipusta kay Senator Erwin Tulfo. Eto, panoorin natin ang loko-loko ito. At mga kapatid, itong sabi ni Erwin Tulfo, may nabasa ako doon sa isang post doon sa social media. Sabi ni Erwin Tulfo, kapag inulit pa ng INC rally, yung rally nila, talagang malilintikanaan niya kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar ninyo at imumudlod ko pagmumuka ng mga organizer sa harap ng kanilang mga membro. Tapang mo naman, Erwin Tulfo. Ang tapang mo naman. Sa akin ka nga lang, hindi ka nauubra kung makakarating sa itong video ito, i-share ninyo. Yung mga organizer ng ANC, imumudbud mo. Sa akin ka pa lamang hindi na kita atrasan Puro ka lang yabang, Erwin Tulfo. Kaya nagagalit sa iyo si Bin Tulfo dahil sa kayabangan mo. Sa tingin mo, ikaw atrasan ko, tarantado ka. Kung makapagsalita ka ng ganyan. Gago ka, hindi lang ikaw ang matapang. Kaya nga sabi ko ng mga nakaraan ng content ko, kung gusto mong maghamon, maghamon ka sa labas at papalagan kita. Akala mo kung magsalita kayo, akala mo ikaw ay nasa radyo pa. Senador ka na tapos ganyan ang ugali mo. Siraulong senador na to talagang mauulit-ulit. Sige nga, pag nagkaroon ulit ng rally, aantayin kita sa rally. Doon ako pupesto doon sa may tablado ng organizer. Pumunta ka ron pag magkaroon ulit ng rally. Subukan ko kung talagang pupunta ka doon, ikaw ang ingungurungur kung animal ka. Kaya nawawalan kami ng paggalang sa iyo, akala mo kung sino ka Kaya napapahiya yung kapatid mo na si Bin Tulfo dahil sa kabuangan mo Wala ka namang kakwenta-kwenta pinagsasabi mo. Senador ka, sasabihin mo. Pag magrarally pang ANC, yung mga organizer, ingungurungur mo yung mukha mong ingungurungur ko sa entablado. Alam mo yung mga organizer namin doon, yung mga ministro nando doon, higit pa ang tungkulin nila kumpara sa'yo. Demonyo ka. Kaya hindi kayo ginagalang ng mga Pilipino dahil sa kayabangan mo. Puro lang naman kayo yabang, wala naman kayo ginagawa. Patunayan mo kung kaya mo. Mag-pronounce ka. Magsalita ka dyan kahit dyan sa Senado, magsalita ka. Kung sinong lalaban sa'yo, ako unang-unang kukol sa paghahamon mo, Erwin Tulfo. Tarantado ka Ay ako, malapit lang ako dyan sa Senado at ako'y lagi nasa Maynila. Huwag mo akong pinagtatartado, putang. Nakakabuwang ka Puro ka lang kayabangan. Okay, Tams. Yan miyembro ni Manalo yan. Ayon sa kanya, sinabi daw ni Erwin Tulfo na imumudmud daw niya ang mga mukha ng mga organizer ng rally base sa quotation. Tanong, totoo ba ang pahayag ng mokong na ito? Sige nga, tingnan nga natin. Okay. Meron po tayong nahanap na fact-checker sa internet. Ito pong Vera Files. Ayon po dito, fact-check. Tulfo did not say he will penalize the Iglesia ni Cristo for holding another rally. At ayon nga sa article, ang sabi, no credible source would show Tulfo made such a controversial or political statement specifically regarding the rally. At ang verdict ng Vera Files, fake news yan. Ako naman. Ibig sabihin, itong pinagkakalat ng lalaki na grabe pa kung mag-alipusta, ako siguro susuntokin kita dahil fake news peddler ka. Ikaw, mokong ka talaga, At mga kapatid, itong sabi ni Erwin Tulfo, may nabasa ako doon sa isang post doon sa social media. Sabi ni Erwin Tulfo, kapag inulit pa ng INC rally, yung rally nila, talagang malilintikanaan niya kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar ninyo at imumudlod ko
pagmumukha ng mga organizer sa harap ng kanilang mga membro. O, tapang mo naman, Erwin Tulfo. Ang tapang mo naman. Sa akin ka nga lang, hindi ka nauubra eh. Oo, kung makakarating sa itong video ito, i-share ninyo. Yung mga organizer ng ANC, imumudbud mo. Sa akin ka pa lamang eh, hindi na kita atrasan eh. Puro ka lang yabang, Erwin Tulfo. Oh, tapos ito pang mga pinapakalat nila sa social media, puro fake news, puro kayo lahat busted! Yan! Mali! Naku, sinungaling talaga kayo. Talagang hindi kayo sa Diyos, ano? Ako naman. At sa Biblia, dapat itinatakwil po natin ang kasinungalingan. Sabi ng Efeso 4:24, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabor. At ito ang Factbusters! I am Catholic. I